Magandang umaga po, alas 12:26. Ang ating pag-usapan po ay yung impeachment. Yung mga senador na kasapi sa impeachment para sa next year at yung ano ang dynamics, ano ang galawan dahil lang dito sa impeachment na ito. Ano ang galawan ng mga senador? At paano ito makaapekta sa 2028 elections? Ito po, sa totoo lang, pwede kong sabihin po sa ngayon na yung impeachment na ito, isa itong pagkakamali, blunder ng mga kalaban ni Sara. Bakit blunder? Dalawang rason po. Una, lalo pang nagpapalakas ito sa personal, sa political ambition ni Sara na magiging presidente sa 2028. Pangalawa, ay lalo lamang pinapakita ang kahinaan ng kumukontra kay Sara. At dahil dito, naipapakita na ngayon kung gaano kalakas ang dating na siya na ngayon ang nasa sentro ng usapin. Kahit po sa pagsasabi kung sino ang magiging sunod na Senate President. Sa ngayon, ang Senate President natin ay si Chis Escudero. So ngayon, ang tanong diyan, mananatili ba si Chis o papalitan siya? Ang tanong, kung papalitan siya, sino ang maaari na kukontra sa kanya? Walang iba kundi kapartido niya rin sa Nationalist People's Coalition. Si Soto. Magkapartido lang sila ni Soto eh. So, given that situation, isa pang sitwasyon na hindi mo maitatanggi. Pinakamalaking grupo, bloke-bloke ng mga senador nandyan sa loob ngayon ng House of Representatives na sa Senate ay ang grupo po ni Sara Duterte. Sino yung mga grupo ni Sara Duterte? Ito po yung mga nanalo nakaraan na 5 na mga DDS. Pag sinabi kong DDS na 5, sila po ay kasama dyan po si Amy at saka si Amy at saka si Villar. Na originally mga grupo ng tinatawag na alyansa. Yung alyansa, nag-alyansa ng alyansa ng mga kobransa. Kasi ginagamit nila para yung mga ayuda. Alam mo, maswerte lang kayo. No? Mga grupong BBM, alyansa, maswerte lang kayo. Bakit maswerte kayo? Wala lang pera, kulang ang pera ng alyansa para mangampanya. Kasi tingnan mo, kung saan sila tudo ng kampanya, panalo sila. Sa buong Mindanao. Sa Visayas, doon lang sila ng kampanya sa Cebu. Kaya lamang panalo sila sa Cebu at Mindanao. Buong Mindanao. Kung may budget pa sila, napunta sa Negros, sigurado sila makukuha ng Negros. Oriental at Occidental. Kung nakakampanya sila sa Iloilo, sigurado mananalo sila, malaki ang punto makuha na doon. Sa mga lugar, mga Karaya, mga Antique, tsaka Aklan, sigurado malaki makukuha ng mga alyansa doon. Mga PDP doon. Pati Capiz, maswerte lang talaga kayo at walang pera lang ang kalaban nyo. Kulang. May pera naman pero kulang. At kung makita ko ang mapa ng pagboboto, nakaraan, saan kumuha ng boto ang mga grupo ni BBM? Doon lamang po sa Lingayen hanggat Bicol Corridor. Sa Lingayen hanggang Bicol. Ibig sabihin, ang larawan po
ng labanan ng eleksyon nakaraan ay larawan ng lakas ng Mindanao at Cebu laban sa lahat. Yun po ang nangyari. Ang kulay naman ng labanan ng mga politikong butuhan sa pagsenador ang pag-usapan, sa Visayas, tanggalin mo lang ang Cebu, ay lamang po mga alyansa dyan. So, ibig sabihin, ito na mga alyansa, mga buong Luzon, plus mga Visayas provinces except Cebu, ay alyansa ang panalo. Ang kabila naman na kalahating butante na grupo sa Cebu at saka buong Mindanao ay puro PDP. Yan pong litrato. Ngayon, nung nakarang eleksyon, paggiwang-giwang survey ni Amy at saka ni Camille, ready naman itong dalawa ito na lumapit kay Sara. Kaya inendorso ni Sara yung dalawa. Sa last minute na endorsement niya na ipanalo niyang dalawa. So, ibig sabihin, dahil dyan, 5 na ang PDP na opisyal na pumasok. Yung 5 PDP niyan, sigurado pagdating sa impeachment ay puro Sara lahat yan. So, kaya, ngayon, ang mga kung sino ang gustong tatakbong Senate President ay gagawin ang lahat, masunod ka lamang. Gagawin ang lahat na makumbinsi ang isang bloke ng Duterte senators na pupunta sa kanila. Kasi sa ibang mga senador, maluwag po, wala kang makikita na mabubuo na may tinatawag na independent na pag-iisip. Yung isa, banggitin natin, si Bam, although dilaw na talaga to. Si Erwin, ito bagiwang-giwang to, hindi ko to alam kung saan ito, pero sana matanggal ito sa aking, nag-iipon po kasi po ako ng pera, minimum of 50,000 para maibayad ko sa Senate Electoral Tribunal at sasampa po ako ng kuwaranto na kaso laban kay Erwin Tulfo. At kung manalo ako at matanggal siya, ang papalit dyan ay kapatid niya si Ben Tulfo. Kaya tulungan niyo po ako kung meron kayong budget dyan, kahit pa unti-unti, may nagbigay ng sa akin, may 200, no? I-announce ko lang later on. Kaya para mapatanggal si Erwin. Next, ang si Kiko, sa Lacson, si Soto, mag-iisang grupo yun sila. Si Bam, Erwin, Kiko, Lacson, Soto. Yan, 5 sila. Mag-grupo yun sila. Kasama nila si Lito Lapid. 6 na sila. So, 6 yung bagong senador. So, sino ang pwede nila makuha sa kabila para sa takbuhan? Kasi si Soto kailangan niya mananalong presidente sa Senate. Sino kukunin niya? Si Rapi o 7 na. Si Win Gatchalian, 8. Makukuha ni Soto to. Tapos, si Risa, siyam. The rest, makukuha yon ni Sara para sa kay Chis Escudero. Magiging manok ng mga pro-Duterte senators para pagka-Senate President si Chis Escudero. Bakit naman? Inaipakita ni Chis Escudero eh. Unang-una, dinelay niya ang schedule ng impeachment laban kay Sara. So malaking bagay yan kahit na delay, kahit kunting delay lang. Panghuli ng ginawa niya, yung nagkaroon ng remand, na hindi naman remand ang totoong tawag doon, kundi ni-refer back lang. At hindi naman ni-remand, kundi ni-require lang, parang nagbigay ng subpoena ang impeachment court, inuutusan ang House of Representatives na mga prosecutor panels na magbigay sila ng sertifikasyon na hindi nila nilabag ang Section 5, Section 3, Subsection 5 ng Article 11 ng ating Konstitusyon, na kung saan ay minamando o inuutos na kailangan isang reklamo lamang ng impeachment ang naisampa sa loob ng 1 taon. Ito naman ay tinanong,
sapagkat ang katotohanan ay on record na mayroong 3 pang ibang impeachment na nakasampa. Pero gusto malaman ng Senado anong nangyari sa tatlong impeachment complaint. But the problem is the mediocre compliance showed by the House of Congress or by the House of Representatives led by their boss, Tambaluslos, ay very poor ang sagot. Nagsabi lang siya, kinopya nila yung salita na ginawa ni Alan Peter Cayetano na to certify. Nilagay we certify that. Tapos nilagay ni sinulat ni Senator Alan Peter Cayetano. Diyan mo makikita ng kabubuhan talaga ng mga abogado nila. Pasensya ng mga abogado diyan sa House of Representatives, kung may bar exam pa, bagsak kayo lahat. Akalain nyo nga, hindi nyo tinama kung ano ang verification na napakadaling padali lang gagawin. Ang ginawa nyo verification, hindi nagdeklara na nabasa ng mga nagpumirma na 215 ang reklamo. Hindi man nagsabi na nabasa. At hindi rin nasabi na kung nabasa man, naintindihan. At hindi rin sinabi na kung nabasa at naintindihan, ay pawang alam nila ang lahat na sinasabi roon bilang personal na kaalaman nila. O di kaya nakahago mula sa authentic records. Yan. Dahil yan po. Yan pa lang ay babagsak na yan. So anyway, because of that, na naging aksyon ng Senado na binalik, ay natutuwa yung grupo ng mga Duterte kasi feeling nila is na vindicate si Sara. Although, double bleed din itong ginawa nila. Pwede rin kumampi yun sa kalaban ni Sara. At pwede rin makonvict si Sara dahil dito. Kaya lang, because of that, the atmosphere ay friendly sila, ang grupo ni Cheese at ang grupo ng mga senador na pro-Sara. Kaya dahil dito po, tahasan kong sinusugal ang aking karangalan para sabihin sa iyo na dahil sa Sara impeachment ay mananalo si Cheese Escudero bilang Senate President. At sa pinakita naman po ni Soto na nililecturean pa niya ang kapwa senador niya ay matatalo siya. Wala nang bubuto sa kanya. Bakit sabihin niya, lecturean niya, mali niya ginawa mo, mali niya ginawa niyo, mali niya ginawa niyo. Sa punto de vista daw na nagpapakita ng na bias. I want to educate all of you na pagdating po sa mga butuhan ng impeachment, wala po, hindi po ginagamit, ginagawa lamang po pananggalang yung ebidensya. Kahit anong lakas ng ebidensya, mind you, kahit anong lakas ng ebidensya kung meron man, bubuto sila kung sinong kakampi nila sa politika. Bakit ko naman sa sinasabi ganon? Dahil po, ay ganito, kailangan ng sinuman na maipagpatuloy nila ang kanilang opisina sa 2028. Sa 2028, I am pretty sure that nobody can beat Sara Duterte kung hindi lang siya ma-impeach. Nobody can beat her. She is unbeatable. Dudugo man ng luha si Rapi Tulfo, hindi siya mananalo. Dudugo man ng luha si Risa Ontiveros, hindi siya mananalo. Tasang ko sinasabi, kahit sino, sa grupo ni Bongbong, grupo ng Dilawan, Pinklawan, wala pong makakatalo. Sinasabi ko na yan ngayon. Kaya, saan ba kakampi mga senador? Of course, ang ugali ng senador, pwede pa lang, kung pwede pa lamang, makipagkakampi sila sa isang tao na kung saan masasandalan nila pagdating sa 2028 election. So ngayon, i-convict ba nila si Sara? Mind you, kahit malakas pang ebidensya, kaya nga sa inyo, tumigil na nga kayo ng impeach. Kasi bakit po? Wala pong mangyari eh. Para ka ng an exercise in futility. Alam mo na na yayariin ka, magkipaglaro ka pa rin. Alam mo na
ang baraha, tinitiyupi ang baraha, maglalaro ka pa rin ng piat-piat na pusoy. Naku, para kayong mga timang yan. Bakit kayo magkipaglaro? Pangalawang punto, Brad Albert Ingito. Ang tinatanong ko sa kanila ay ganito. Ito po ang katotohanan. Inusisa ko po ang nangyari sa Corona impeachment trial. Tinanong ko, hinanap ko kung magkano nagastos ng Pilipinas mula sa kaban ng bayan para patakbuhin yung impeachment trial laban kay Renato Corona na kung saan nag-guilty siya. Ganito po yan. Binuksan ko, sinweldohan ang bawat senador na naging judge, 1 million kada isa. Maliban pa yun sa sweldo nila bilang senador, binigyan ng 1 million kada isa. Pangalawa, pagtapos sila trabaho at nabuto na convict na impeach na si Corona, nagdagdag another 1 million. 24 million plus 24 million, 48 million sa allowances lang ng mga senador. Tapos, ano pang ibang gasto? Yung pag-hire nila ng abogado, kalahating milyon kada isang abogado kukunin. So, kada senador, kumuha ng tag-2 abogado. So, ilang abogado meron? Kasi 24 senators. 48 lawyers. 48 lawyers times 500,000. That is also 24 million. So, 24 million plus 48 million, that is equivalent to 72 million na lahat. Ano pa ang ibang gastos? Bond paper, television, kasi ngayon intensive na yung IT. Ano pa, mga gastos sa load kasi nagla-live stream kayo. Sa gastos lang na lihitin mo, magbabayad pa kayo, mag-hire pa kayo ng tao na si secretary staff ninyo. Aabutin 1 milyon, 100 milyon sa bayad lang na sweldo ng Senado lang. Sa Corona impeachment trial ay 200 million ang nagasto, ang naubos. Dito, gagastos tayo sa senador lang 100 million na. Yan ay lihitin mo pa, legit. Hindi pa yon yung mga pasingit ni BBM. Kung nakukuha ko sa budget ito sa flood control, ibigay kay Jinggoy. Jinggoy, bumuto ka pabor sa i-convict nyo si Sara. Ito yung 100 million na pondo para sa flood control. Ganon din gagawin sa ibang mga senador. So ngayon, kung gagawin lang, magdadanggal sila sa lahat ng senador, sigurado naman ako na hindi tanggapin ni Marcolita yan. Sigurado naman ako na hindi tatanggapin ni Amy yan. Sigurado naman ako na hindi tatanggapin ni Camille Villareal, mas mayaman pa sa inyo yan. Sigurado naman ako na hindi tatanggapin ni Bato at hindi tatanggapin ni Bungo, hindi tatanggapin ni Ruben. 6 na yan. 6 na malaking boto. Tandaan ninyo, na problema lang ang impeachment ngayon ay hindi makapagbigay ng todo na kalayaang impeachment. Hindi magiging malaya ang pagpatakbo ng paglilitis ng impeachment sapagkat po sa panahon ngayon nakaamba po ang pagpipili kung sino ang Senate President. Kaya itatali mo talaga ito sa paligsahan para kung sino Senate President itong impeachment. Which goes to show lahat ng mga gustong tumakbo si Chis Escudero o si Soto ay liligawan nila yung solid na 6 na Duterte senators. Ngayon, sa tingin mo ba makakakuha ng boto si Soto dito sa mga senador na to? Sagot po, hindi. Bakit po? Nabasa naman natin, napanood natin, narinig natin sa mga interview sa kanya, kulang na lang mumurahin ang lahat ng kapwa niya senador na hindi daw, kesyo daw dapat hindi nag-motion to dismiss. Hindi si Bato kagad kalaban niya. Kesyo daw hindi dapat magiging bias. Lahat naman dyan, bias naman yan. Wag ka magturo sa akin na hindi sila bias. Lahat po dyan, anti-Sara, biased. Ang bias yan, si Risa, si Bam Aquino, si Kiko, sigurado ko si Win Gatchalian kasi kumampits kanla, bias yan.
Sino pang iba? Sigurado ko si Erwin Tulfo, bias yan kasi kalaban nila si Sara pagdating sa 2028. Si Rapi pa. Oh. Ganun po ang takbuhan dito. Ang Senate hearing ay maapektahan kung sino sa paligsahan ng pagkasenador, pagka-Senate President. Sinisiguro ng mga nilalaro ng mga Duterte senators ang kanilang baraha na napakaingat. Ibibigay nila ang kanilang boto, buong boto, sa kung sino ang magiging Senate President na aayon sa kanilang gusto. May game plan na yan. Ang talino pa naman si Amy, matalino. O ngayon, kasama pa nila si Alan Peter. Kasi nga, Vice President Digong si Alan Peter. Pagkasama mo si Peter, kuha mo na rin si Pia. O, ano na, siyam na. O, sino pang iba? Pag nakuha mo si Camille, si Mark Villar, kuha mo na, di 10 na. O, sino pang iba pinag-usapan natin dito? Yung dalawang Estrada, o 12 na. Mig Sabere, 13. Joel Villanueva, sa kanila 14. Ibig po sabihin, sa grupo po, si Loren lang ang pwedeng kunin ni Soto. Sa grupo po, ay lamang po, mananalo po sa pagka-Senate President kung sino ang grupo ng anti-impeachment ni Sara. Ha? Ito ito na naman si Vicente. Welcome po, Vicente Ferrer. Tawag niya naman sa akin. May bagong pangalan naman siya tawag sa akin. Ang mga top baser ko ito si Vicente. Maraming salamat, Vicente Ferrer, sa pagiging pinaka-top baser ko. Sabi niya sa akin ngayon, hello, Dr. Goebbels? Goebbels? Hindi po, yung politiko ni si Mr. Goebbels. Lahat po sila ay bias yan dito, Vicente. Pero huwag kayo maniwala na walang bias. Lahat po yan bias. At sinasabi ko sa inyo, gaya ng binuto ni Miriam Santiago, ni Bongbong Marcos, at ni Senator Joker Arroyo, sa Corona impeachment, inabsuelto nila si Corona kahit na malakas ang ebidensya na hindi nagdeklara sa salin si Renato Corona. Kaya yan po ang pangunahing president. Dahil nagawa na nung araw yan, wala na pong senador ang buboto ayon sa kung base sa ebidensya. Kaya the biggest mistake sa ating constitution, bakit nagkaroon pa ng impeachment? Ginagawa lang dagdag gastos O gagastos ng Senado, 100 million, mahigit. Hanggat aabot pa yung mga sikretong bigayan yan. Aabot niya hanggat kalahating bilyon. Ganon din ang mga prosecutor ng House of Representatives. Tagi 1 milyon din bigay sa kanila. Mag-hire din sa mga abogado. Tagli 5 abogado bawat artikulo. So 35 lawyers. Kasi 7 artikulo. Kung magbabayad ka ng kalahating milyon, edi 17.5 million ang naubos. Ay nako, grabe pong gastos. Nasa inyo ba? Lukuhan lang ito. Wala mangyayari ito. Lukuhan lang talaga ito. Mas lalo lang sumikat si Sara dito. Unang-una, kahit anong ebidensya presenta mo, hindi pa niniwalaan nyo, nakasara ang mata ng mga bias. Kahit anong pang ebidensya ipakita ni Sara na inosente siya, boboto pa rin ng kontra si Risa sa kanya. Ganun lang kasimple. Boboto ng kontra sa kanya si Bam, si Kiko. Ganun lang po yan. Ang labanan dito, paramihan ng kampi. So, naintindihan nyo na? Ang sa akin lang dito, conclusion ko, lamang ang mga pro-Sara na mga senators. Kung lamang sila ang magdidikta kung sino ang Senate President. At dahil sa nangyari sa nakaraan, na ipakita sa kanila ni Chis yung buong tulong ni Chis Escudero, I predict si Chis Escudero pa rin ang magiging Senate President sa 20th Congress. Matatalo si Soto kasi akala ni Soto magaling siya Nililecturan pa niya yung senador niya O, ganun yan. Tama si Shirley. Ang lamang ganun. Sobra na talaga ito sa ating pamumulitika. Kasi binuto na naman niya ganun. Sino may kasalanan? Mag-shout out na lang ako. Si Vicente Ferrer. Sino ang binoto mo, Vicente Ferrer?
Ha? Kung gusto mo isabi mo, sabihin mo sa amin na ngayon dito para malaman natin sino binoto mo. Kaibigan ko 'to si Vicente Ferrer. Lagi ito, number 1 buzzer ko ito. Pero mahal ko ito na buzzer na ito. Shirley Ann Lansang, PEC0925. I have been listening to your blog since Percy Lapid passed away as I was an avid fan. You speak your truth but pray, pray, tell, and then what? Kung ano lang totoo nakikita natin, sasabihin natin. Kaya yan po nangyari sa inyo ngayon. Alangan lang sabihin ko si Soto Manalo. Nakikita ko na ang kooperasyon nila. Di ba? O sino ba magsasabi rito na matatalo si Cheese? Good evening, Gia. Tapos si Nikki D. Roger, may kaso na pa. May kaso pa. May sasampa naman natin silang kaso sa ombudsman eh. So, all is not lost yet. Alam ko magsasampa na sa ombudsman. Okay. Sino pang iba? Si Roger Barcelona. Ano ang dapat gawin kung walang, di manood na lang tayo kung walang impeachment, mag-antay sa sunod eleksyon at magdasal na sana ay itataas ang 200 peso na sa wage increase na hindi nangyari. Na dahil sa impeachment, hindi na ipasa yung 200 peso na senador ang problema. Hindi nila na ipasa ang 200 peso wage increase. Dahil sa impeachment na to, pag binubulyak kasi sila eh. O sige, anong gusto nyo? Naiwan tuloy ang batas na paakyat ng sahod ng mga tao natin. Okay, Nikki D, grabe yan. Malaking para sa gagastusin. No? Malaki talaga gastusin dito. So, we cannot do otherwise. Gusto ng mga silakwan kung mga taga House of Representatives, wala tayong magagawa. Ganun ang gastos eh. So, lahat bias pa lamang. Lahat po niyan, lahatin mo na. Puro or antay. Tapos, Vicente, magkita naman tayo ulit. Mag-vlog po ako mamaya. Sana nandyan, gising ka pa. Good evening, Attorney Engineer Toto. I-convict, ayun. Paano natin ma-convict kung bias ang lahat? Shirley Ann Lansang, para ba sinasabi nyo, wala na talagang pag-asa yan. Mind you, sabi ni Brad Albert Ingito sa Alpha Cosentita, Brad! Ito practical na to, real talk lang tayo. Sino ba naman sa atin makadikta kay Amy kung sino iboboto niya? Convict or not convict? BFF niya si Sara eh. Sabi nga ni Brad Albert, si Alberto Legislador naman, sabi niya, may ambisyon. Totoo po, lahat sila may ambisyon. Gusto rin maging Vice President Cheese Escudero. Gusto rin pumartner kay Sara Duterte. Ganun po yun ang lahat. Di ba, Brad Albert? Tama ka to rin. Article 11, Section 3, Paragraph 5 or Subsection 5. Iwan ko na dating sila, Skydance Ventanilla, hindi ka nga umabra kay Luistro. Ay, hindi mo bara, ilabas mo si Luistro. hindi mananalo sa akin sa debate. Nagkataon lang, nandun siya sa Kongreso. Contempt ako kung mag-argumento ako. Lumabas kayo sa inyong comfort zone at magdebate tayo. Kahit si Paduano, hamunin ko yan. Huwag lang doon sa Quadcom kasi ikukulong nyo ako. Amil Muti Talib. Quezon Bogo impeach nga. Johnny Lupena, Dr. Toto. Kaya nga nagsalita na si Soto against sa mga naging decision na remand ang impeachment. Complain kasi malamang nakikita niya na kulang. Yun, nagsalita na siya. Tama ka, ang analysis mo. Parang pakawala na siya kasi alam niya matatalo na siya. So, si Chris, the mom, okay, impeach Inday. Wala na tayong impeach nito. Malamang mas marami kasi ang boto ng Prusara eh. Wala tayong magagawa. Albert Ingito, under the Constitution. Nalikturan patuloy tayo dito. Ni Brad Albert Ingito. Elmer Visconde, bayad lahat ng tokative. Yun. Huwag lang ko usama kasi salita ko rito walang bayad. Tapos, Roger Barcelona, Alani Vargas sa ginawa at sa inyo, nilalahad ko sa inyo, sinasabi ko na walang mangyari sa buhay natin.
Una, gastos. Pangalawa, bias na lahat yan. Kaya wala ka makikita na patas na labanan dito. Nonoy Tayeng, mayang aga toto attorney, mayang aga dan sa akon mga kasimanwa, dira sa Ahoy. Kung sa din ako naghalin sa Barangay Mangurukuro. Barangay Mangurukuro, Ahoy, sa Sara, sa Concepcion. Sa Barutak Biho, arada sa Pili, ada mga sintino na nanggaling sa Pangasinan, diyan sila dumami. Yan. Lani Vargas, ano lang, parang gawin na lang natin joke para hindi tayo masasaktan. Okay? Paalam na po.